Matapos mag-training kay Master Jeremiah, tinanggap ni Eugene ang Spirit Wave Orb mula rito habang si Alfred naman ay matagumpay na nagamit ang Spirit Sword. Upang mailigtas sina Jenny at Micaela, nagpa siya ang grupo ni na Eugene na pumunta sa Kubikukuri Island. Habang nangyayari ang mga ito, si Jeremiah ay pinuntahan ni Toguro at tinapos ang buhay nito. Hindi muna ito sinabi ni Jericho kay Eugene sapagkat ayaw niyang mawala ang focus nito sa kanyang misyon. Habang bumibiyahe ang koponan ni Eugene sakay ng barko ni Mr. Valdez, napag-alaman nila mula sa isang tauhan nito na ibabalik nila ng ligtas si Jenny kung matatalo nila ang koponan ni Toguro. Ipinaliwanag ni Dennis na napag-alaman niya na si Valdez ay may isang uri ng pasugalan kung saan pinaglalaban nila ang mga halimaw at malamang na isasali sila dito kaya sila inimbitahan. Sa Kubikukuri Island, sinabi ni Valdez kay Paquito na kahit kailan ay hindi pa siya natatalo sa sugal. At bilang patunay, nilagyan niya ng 5 bala ang isang baril at pagkatapos ay pinaikot ang barrel nito. Itinutok niya ito sa kanyang ulo at kinalabit, ngunit hindi ito pumutok. Pagkatapos ay sinabi niyang kumbinsido siya na hindi rin siya matatalo sa labanan ng koponan ni Toguro at Eugene. Dumating sa isla sina Eugene at pagdating nila sa isang runway, sinabi ni Vincent na hanggang doon na lang ang pagsama niya sa kanila at mabilis na umalis. Nagpatuloy sina Eugene hanggang sa marating nila ang isang garahe ng mga eroplano. Habang naglalakad sila ay biglang hinawakan ni Carazo ang buhok ni Dennis na agad namang umatake. Sinabi ni Dennis kina Eugene at Alfred na mauna na sila at siya na ang bahala kay Carazo. Ibinunyag ni Carazo na alam niya na si Dennis ang malupit na taong lobo na ikinabigla nito. Kasunod ay umatake si Carazo at nagsimulang maglaban ang dalawa. Samantala, sa paghahanap ni Vincent kay Micaela ay nakaharap niya si Bowie na dala ang kanyang malaking palakol. Sa mansyon naman ni Mr. Valdez, naroon si Paquito at ang iba pang mga bilyonaryo na nagsimulang magpustahan kung sino ang mananalo sa pagitan ng koponan ni na Eugene at Toguro. Sa pagpapatuloy ng labanan ni na Dennis at Carazo, nagawa ni Dennis na igapos si Carazo gamit ang kanyang rose whip ngunit pinasabog ito ni Carazo. Tinanong nito kung hanggang kailan makikipaglaban si Dennis sa kasalukuyan niyang anyo habang patuloy niyang inaatake ito ng kanyang invisible na bomba. Pinalibutan niya si Dennis ng maraming bomba na pinasabog naman ito gamit ang rose petals. Kasunod ay itinira ni Dennis ang isang rosas kay Carazo na tumusok sa kamay nito. Dahil sa tinamong sugat, nagalit si Carazo at inatake ng sunod-sunod si Dennis. Matapos ang kanyang atake ay hinanap niya kung nasaan si Dennis, na bigla namang sumulpot sa kanyang likuran at ngayon ay isa ng taong lobo. Muling umatake si Carazo at ginamit naman ni Dennis ang kanyang Ojigi plant upang pigilan ito. Nagsimulang umatake si Dennis gamit ang kanyang mga halaman at tuluyan niyang nahuli si Carazo. Ngunit sa kasamaang palad, unti-unting nalanta ang mga halaman ni Dennis dahil nauubos na ang kanyang enerhiya. Dahil dito, nagawang makawala ni Carazo at inatake si Dennis. Tuluyang naubos ang enerhiya ni Dennis at bumalik ito sa kanyang anyong tao. Desperadong matalo ang kalaban, sumugod si Dennis at hinawakan ang kamay ni Carazo, ngunit nagawa pa rin itong atakihin si Dennis. Isa-isang pinasabog ni Carazo ang mga braso at binti ni Dennis at nang tatapusin na niya ito, tumatawang tinanong ni Dennis kung alam ba niya ang tungkol sa Seed of the Death Plant. Ipinaliwanag ni Dennis na ito ay isang parasitikong halaman na maaaring tumubo sa katawan ng isang nilalang, at kaya niya itong utusan na tumubo ng mabilis at wasakin ang katawan ni Carazo. Napagtanto ni Carazo na sa simula pa lang ay plano na ni Dennis na taniman siya ng Seed of Death Plant, at ngayon ay kasalukuyan itong kumakalat sa kanyang katawan. Unti-unti nitong sinira ang kanyang katawan at sa utos ni Dennis, tuluyang tinapos ng halaman ang buhay ni Carazo. Balik kay Vincent, sinabihan niya si Bowie na umalis sa kanyang dadaanan ngunit hindi ito umalis. Dahil dito, sumugod si Vincent na sinabayan naman ni Bowie gamit ang kanyang malaking palakol. Nagtagaan ang dalawa at parehas nilang tinamaan ang isa't isa. Binato ni Vincent ang kanyang espada kay Bowie na sinundan niya ng malupit na combo hanggang sa mahati niya ang handle ng palakol nito at masira ang kanyang armor. Dahil dito, tuluyang hinubad ni Bowie ang kanyang mabigat na armor na pumipigil sa kanyang napakalakas na enerhiya. Muling naglaban ang dalawa ngunit ngayon ay wala ng epekto ang espada ni Vincent kay Bowie.
Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa tamaan ni Bowie si Vincent ng isang malakas na suntok at napatalsik ito. Sa pag-aakalang natalo na niya si Vincent, akmang aalis na si Bowie ngunit muling bumangon si Vincent at pinunit ang manggas ng kanyang damit. Tinanggal niya ang benda sa kanyang braso at tumambad ang marka ng isang dragon. Inilabas ni Vincent ang kanyang Black Dragon Spirit Technique habang si Bowie naman ay naghanda sa pag-atake nito. Itinira ni Vincent ang dragon at sinubukan itong pigilan ni Bowie, ngunit hindi niya kinaya ang kapangyarihan ng Black Flame Dragon at tuluyan siyang sinunog nito. Subalit ang paggamit ng teknik na ito ay nagdulot din ng matinding pinsala sa kamay ni Vincent. Hiniling ni Bowie na tapusin na siya ni Vincent ngunit tumanggi ito at sinabing ayaw niya nang inuutusan siya. Nalungkot ang mga pumusta kina Carazo at Bowie kabilang na si Paquito dahil natalo ang mga ito, ngunit sinabi ni Mr. Valdez na huwag silang mag-alala sapagkat mayroon pang main event. Sa patuloy na paghahanap nina Eugene at Alfred kina Jenny at Micaela, nagdesisyon silang maghiwalay upang mabilis na mahanap ang mga ito. Samantala, nagising si Jenny sa isang kulungan kung saan naroon din si Micaela. Nag-usap ang dalawa at ipinaliwanag ni Micaela na ang dumukot kay Jenny ay mga halimaw na inutusan ni Mr. Valdez. Hiningi niya ang kamay ni Jenny at nang makita na ito ay may sugat, agad niya itong pinagaling gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Jenny at sinabi ni Micaela na siya ay isa ring halimaw. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang isang tauhan ni Valdez at nakita si Jenny na namimilipit sa sakit. Agad niya itong nilapitan upang tingnan ngunit agad siyang binanatan ni Jenny at hinedlock, at kasunod ay nawalan siya ng malay. Dinampot ni Jenny ang keycard at pinakawalan si Micaela, ngunit tumanggi itong sumama kay Jenny sa takot na baka mapahamak ito gaya ng nangyari sa naunang tumulong sa kanya. Sinabi naman ni Jenny na hindi siya aalis doon nang hindi siya kasama at sa huli ay nakumbinsi din niya itong sumama sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, habang tumetakas sila ay nakita sila ni Valdez sa CCTV. Sa patuloy nilang pagtakas ay nakita nila ang isang anino kaya agad silang nagtago. Inabangan ito ni Jenny at agad na sinuntok ito sa yag balls ngunit ito pala ay walang iba kundi si Alfred. Napaiyak sa sakit si Alfred ngunit nang makita niya si Micaela ay tila na love at first sight ito at nawala ang sakit na nararamdaman. Tinanong niya si Jenny kung sino ang babaeng ito at agad niyang ipinakilala si Micaela kay Alfred. Nagulat si Alfred at sinabing siya ang babaeng hinahanap nila at nagpunta siya doon para lamang iligtas siya. Sa paghahanap nila ng exit, itinuro ni Alfred ang isang pinto at binuksan ito ni Jenny gamit ang keycard. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanila ang isang halimaw na nakakulong pala dito. Agad silang kumaripas ng takbo at hinabol sila ng halimaw hanggang sa marating nila ang isang malawak na silid. Nadapa si Micaela ngunit iniligtas siya ni Alfred at tinadyakan si Jenny upang iligtas rin. Sinubukan ni Jenny na agawin ang atensyon ng halimaw gamit ang isang tubo at nang makuha niya ito ay ibinigay niya ang tubo kay Alfred. Tumakbo sina Jenny at Micaela at binuksan ang alarm upang isara ang mga shutter at kasunod ay tinawag si Alfred upang sumunod sa kanila. Tumakbo si Alfred at nagawa nitong dumausdos palabas bago tuluyang magsara ang shutter. Muli silang tumakbo at narating ang isang lugar kung saan hinarap sila ng nakatatandang Toguro. Sinabi ni Jenny na ito ang kumidnap sa kanya kaya nagalit si Alfred at pinalo si Tandang Toguro ng tubo ngunit wala itong epekto. Inasar pa nito si Alfred at sinabi kay Micaela na may isa na namang mamamatay dahil sa kanya. Samantala, ang sugatang sina Dennis at Vincent ay nagkita at nagpatuloy sa kanilang paghahanap kay Micaela. Sa patuloy na paghahanap ni Eugene, narating niya ang arena kung saan kinausap siya ni Valdez at sinabing ibabalik niya si Jenny kung matatalo niya si Toguro. Lumabas si Toguro at bilang pang warm-up ay ginamit niya ang 30% ng kanyang lakas. Sinabi nito na gusto niyang makita ang kapangyarihan na binigay sa kanya ni Jeremiah, na ipinagtaka naman ni Eugene kung paano niya ito nalaman. Na-hype ang mga sugarol at pumusta ng bilyon-bilyon kay Toguro, kasunod ay dumating ang isang tauhan ni Valdez at sinabi sa kanya na bukas na ang lagusan papunta sa mundo ng mga halimaw na kanyang ikinatuwa.